So, ulit-ulit tayo sa recording. Nasira yung recording ko kanina. Sana tayo. Date today is Hump Day, Wednesday, July 3, 8:17 p.m. So, Hump Day, Wednesday. It's nabing Hump Day, Wednesday. We're on the midday of the week. Trading week. So, Monday to Friday lang ang trading. Uh, all markets except crypto around the world. So, except crypto is 24/7. Yung stock market, lahat ng iba pang market is only Monday to Friday. Siyempre, except on holidays. Yun. Half day Wednesday. Pansin ko dyan pag Wednesday, madalas kung strong yung price action niya, kung bullish natapos niya yung Wednesday, yung PSE, yung PSE, natapos siya ng maganda, up siya ng 1%. Malaki na yun. So, until Thursday, tomorrow, and until Friday, ang bias is maganda pa rin. So, matatapos siya ng buong linggo na maganda. So, minsan may continuation pa yun until next week, Monday, Tuesday. So, maganda pa rin yun. So, yun. Pagka naman Wednesday, natapos ng bearish, ganun din. Natatapos yung buong linggo ng bearish. So, most of the time, but not all the time. Ayan, yung nangyari kahapon. So, kahapon may event kahapon. So, yesterday, ito, UK Fed Chair Powell speaks and opening job. So, medyo mataas, pero dikit lang. Ito yung mahalaga. Asa na? Ito. So, yan. So, sinabi, ang nangyari kay Powell. Sa Twitter or X, we are well aware of risk of cutting too soon and too late. Ilang taon na ba ang US? Simula sila mag-rate hike noong March 2022. Yan, pataas ng pataas. From 0.25 lang yung interest rate until July 2023. So, 1 year na siyang 5.5%. Ang taas, 5.25 yung hike niya. 5%. So, mabilis yung rate hike. Compare mo sa Pilipinas, Philippines, compare mo sa Philippines, ayan, ang rate, 2%. From 2%, naging 6.5%. So, ang taas na interest rate natin, mataas pa tayo sa US. And maaga tayo naging 5.5 versus US. US naging 5.5 noong July 2023, pero January pa lang mataas na 5.5 na. Ilan mahigit ano nito, mahigit isang taon na mahigit, sa kalahating taon, mataas sa 5.5 man na abaw. So, inaantay natin is yung rate cut. Rate cut ng Philippine and US na central bank. So, ayun, nagsalita si Powell kagabi. Dahil, Fed Chair Powell. Sino si Fed Chair Powell? Siya yung Federal Reserve chairperson ng Federal Reserve sa US. Maybe quite big progress in inflation produced. Need to be more confident for reducing policy rates. So, lahat naman na sinasabi na ito, minsan napapakinggan mo dyan yung tono niya. Kumari, sabi niya, is going to mag-rate cut na siya. Pero yung tune niya, matamlay, parang walang sigla. Yun yung ibig sabihin, yung body language, hindi nagtutugma sa sinasabi pag pinanood mo siya. So, yun. Malaking possibility na
nagsisinungaling. So, focus, gumagawa ng magic. Ayan. Ano pa ba yung pinagsasabi nito kagabi? Yan. Labor market is still strong. This inflation trend shows sign of resuming. So, ito yung mga bago. Mga bago itong sinasabi niya. This inflation trend shows sign of resuming. So, ito, inonote mo eh. Kapag may bago siyang sinabi, ito, bago rin to. First time niya lang to sinabi. Sa dami ng mga speech niya ng mga nakaraang buwan, ito, matagal na ito niya paulit-ulit sinasabi. So, parang wala na yan. Hindi na yan maapektuhan yung market. Ito ang pinakabago. Made quite a bit of progress in inflation. So, yun lang sinabi yan na may silbi na yung pag-rate hike nila. This inflation trend shows sign of resuming. So, ito bago rin to. Ito naman, ito minsan di ba pansin na yan, labor market is still strong. So, marami kasi nakapasok dyan sa labor market eh. Pwedeng part-time or full-time. Ano yung mas marami? So, yun. So, maraming noise dyan. Pero pag tinignan nyo sa labor market sa US, napakadami ng part-time kaysa sa full-time na trabaho. Panel with ECB, yan. Ito yung kagabi. Jerome Powell is on panel with ECB, European Central Bank President Christine Lagarde, and Brazil Central Bank Governor. So, kasama niya yung uh, presidente ng ECB kagabi sa speech niya. So, yun yung mahalaga na bagong nakita ko sa speech ni Powell. Kaya sinare ko yan. Maganda yan, maganda. Tapos papanoorin mo dyan, yung speech niya na yan, titignan mo niya yun sa galaw ng dollar. Sa dollar na apekta yun. Ito, nag-end kahapon ng bearish. DXY. DXY, US dollar index. Ito na ito. Kaya baka malito kayo. Ang daming kulay. Na lang. Yun. Kulay-kulay. So, meron kang doji nung Monday. Speech niya Powell. So, itong doji na to, nag-confirm to ito. Doji sana to na ano eh. So, may parang bias mo is bullish. Kaso sinundan ito. So, bearish to. Bearish tong candle na to. Sinubukan niya umakyat. Pero nag-close siya below ng doji nito. So, bearish na yan. Ito yung speech niya kagabi. Nagsalita siya. So, epekto nun sa market, sa dollar. So, dovish niya. So, yun. So, ang in-expect ko dito kay dollar. Pabalik yan dito. Sa baba. May range trend yan. Ito yung high. Ito yung low. So, mukhang itong market structure niya na to. Back up. Corrective wave. So, ito na yung phase 1 ng correction. Meron pa yung kasunod. Tatlong corrective waves. ABC na correction. So, ito yung A, B, meron pa isang leg down. So, dito. So, yung anticipation natin sa dollar. So, bakit tayo nag-anticipate na bababa in soon? Projection natin pababa sa dollar. So, ito. Si US dollar and yen. Sobrang lakas hindi pala sobrang lakas. Sobrang hina ng yen. So, yan. Grabe yung presyo ng yen. Nasasaktan dito yung mga OFW, empleyado. Lakas niya yan. Pangak.
fly away. So ito yung pinapanood ko. Kapag ito na-break niya, nag-break siya. Patay itong yun na to. Dito abutin yung 200. Yung unang-uno, 200. 250. Pero mukhang hindi niya to kayang tagusin. Hindi yan mag-break pataas. So magkakaroon na yan ng correction. So itong upward yun na to. Buong-buong yung impulsive nyo. So magko-correct yan. Parang ganito eh. Impulsive, impulsive, corrective, sunod, correction na, sideways. Yan, yun yung tinitignan ko dyan. Magko-correct din yan. Sige. Kaya, hihina yung dollar. Para mag-correct siya, kailangan humina yung dollar. And si China, yung yuan. Yun, si yuan. Strong pa rin si yuan eh. Versus dollar. Strong pa. Hindi siya nag-all time high. Ang mangyayari kasi nito, malaki. Kasi nag-intervention na yung Japanese government. Nangingialam na sila sa forex. Nagbibenta sila ng bonds. So, susundan to ni China. Yung second largest dollar reserve. Pilipinas naman, sa daily. Sa daily. Ito. Ito yung dating yung top. Sa tingin ko nag-retest. Secondary test. Tapos magde-decide yan kung saan sa pupunta. So, papunta naman tayong Burr-months. Sa Burr-months, lumalakas yung peso lalo. Yung Burr-months. So, duwan si Bitcoin, mamaya natin discuss. Ang ganda nung anticipate dito kay Tesla. Pa. Ayan, ito dollar po. Mahalaga na pinapanood. Na-observe. So, yun. Ano pa ba yung ano? So, this week, alam ko may importante sa Pilipinas. Saan tayo? Wednesday na tayo. Wednesday, S&P, USA. Oh, may minutes pa lang. May meeting na naman. Naku, dudurugin itong dollar. Mamaya itong ano, oras to. 14 hours, 2 a.m. sa Pilipinas. So, ito mahalaga to. Minsan, naabangan ko yan. Pero, minsan, sa umaga na lang. Ano yung summary? So, holiday. Holiday bukas sa US. Ayun. Pilipinas. Alam ko Friday yan. Friday, Pilipinas. Nasaan ka? Wala yung date ng Pilipinas. Teka lang. Setting. Hindi ko na-checkan. Philippines. Ano po meron yan ng Friday? Friday. Bakit? Pati yung oras mali din. Ano yung oras? Makap natin sa Manila time. Thursday. Ito malaga sa Pilipinas. 9 a.m. Friday. CPI. So, ano yung magiging inflation data natin? Month on month. Ito malaga to sa Pilipinas. Yan data na yan. Pero ang sabi naman ng mga analysts is pasok pa rin sa 2 to 4% yung range ng inflation. So 3.9. Pero kung lower to sa Friday, itong year on year, kung mababa yan ng 3.9, nakapakaganda lang sa market. Punta na tayo. So ayan. Wednesday. So ito yung opportunity last November, last year. Ito yung opportunity na nangyari itong June 21. Ano to eh? Friday. Tapos
Bumagsak siya ng malaki kasi ano nga ba yun? Rebalancing ng FTSE. Oo, rebalancing ng FTSE. Yun, nag-rebalance lang yun. Hedge fund. FTSE rebalancing. Laki pa. Pero naka-recover naman. So, ito maganda dyan. Diba, meron kang support dito, demand. So, breakdown pa. Pero yung recover niya, nakabalik siya agad. Wala siyang sign of weakness. So, ang pangit kasi nito, pag ito bumalik, ganyan no. Bumabad siya doon, tapos sumulpot pa ganun. Malamang bababa ulit. Pero ito, yung ginawa niya, gusto ko yan, yung ginawa ni market. Dumiretso siya, V-shape recovery. Tapos nag-bounce siya dito. Ganda na ito. Yung ganitong ano pa lang, talagang mababasa mo na yung price action na ito, naglaglag lang to. Pwede rin nagsarado ng orders dito. Itong order block na to. Minitigate niya itong order block. Dito, order block dito. Pero ito, ang ganda ng strong. Strong to. Diba? Nag-bounce dito to. Itong long green, ang ganda yan. So bukas, gusto ko yung makita na ano, isang green pa. Okay, gumawa siya ng club dyan. Bullish na bias. Anong gagawin? Ayan, di pa rin naman totally nakakalaya sa downtrend yan. Long-term downtrend yan, simula 2018. No? Pero once na nakalaya yan, happy days na yan. Pero hirap position yan. Mahirap position pag ganyan. Nagbobombahan na. So yan yung positioning. Pestuhan nyo yan. Tingnan na natin kung meron pa ngayong net foreign. Yung net foreign, di ganun ka nakaka-apekto sa Pilipinas dahil wala ka nang halos laman yun. So, June 28, ano na ito? June 28. Positive pala yun. Okay, 400 dito. Parang nag-swap lang. Wala pa rin significant sa net foreign. Manipis pa. Locals lang sumasalo niyan. Ito yung market structure na tinitingnan ko. Kapag ito yung uh, low, sayo high, higher low. Tingnan natin itong higher low initially. So, isang magandang nabalita nyo, ngayong week is yung Jollibee. Tingnan nyo ito si Jollibee. Ito. June 24 yan. Ay, June 21. Di ba, na-mid-drop si Jollibee. Ito. 85% daw. Ano yan, yung nangyayari sa Jollibee na data breach. June 25, overlate. Pero nung umaga, ayan, June 24, 11 customers. June 24. So, di ba, may balitang bad news na hack daw si Jollibee. Binibenta ng hacker ng $45,000. Yung information na nakuha nila. So, may bad news sa balita, sa market. So, nag-drop si Jollibee June 24. June 21 pala. June 21 pala. June 24. Pero June 21, may nakakita akong balita. Yun, June 21. Data breach. Alam ko mismong araw yun. June 21. Tama, June 21. Hindi 24. June 21, may balita.
Yung Bloomberg, bilis ng balita ni Bloomberg yung 21. Pero sa GMA7, 24 pa sila ano, 24 din. Yung Bloomberg, no, nauna. Nauna sa first. Ayan, ito kasi yan. Kung meron kang support dito, so meron kang bumibili dyan, may buyers dyan. Ayan. So dito muna tayo. Kasi may sell down. Parang sell down. So ito, ano, initially, nag-slow na yung sila set off, kumat doon. And nag-slow down. Tapos nag-test siya ng high. Nag-test siya ng supply zone. So meron ka ng range. So ito, strong yung mga demand dito sa baba. Ayan, nag-range. So lahat ng sa mga bumibili dito, bumibili sa loob, kinuha yung liquidity grab. So nagkaroon ng liquidity grab dito. Ang bad news na yan. And then, the next day, nung kulay red yung next day nitong next candle nito, ito po na natin na down, yung break sa baba. Kung nasa baba pa rin siya nag-close, so bearish talaga yun. Pwedeng mag-continue pa yung downside. So ano yung abangan mo? Dito ako mag-aabang. Kung merong buyers. Kasi dati dyan nag-bounce yan. So may order block dyan. So abangan mo dyan. Kung nagkaroon ng continuation ng bearish. Pero hindi. So ito, nakaangat siya. May volume. Ibig sabihin, ito noise. Ito ay liquidity grab. So ito yung marami nag-cut dito. Ayan. So, na-observe ko kasi ito kasi tatlong doji, oh. So, nahihirapan siyang baka close sa taas ng tatlong doji. Ito yun. 230 yung mga close. 230. Pare-pare silang 230. Ayan, 230. Lagyan natin ito. 230. Sa 230 dito, oh, meron kang range, parang ping-pong. Tak. Kung saan mag-break yan, tapos may retest, doon yung pupuntahan niya. Parang, tak. Kung bumaksak dito, tapos nag-retest, dito pababa yan. Pero hindi naman niya ginawa. Di ba? So, wala siyang retest na para bumaksak. So, ito, liquidity grab or tinatawag spring. So dito marami nang dito yung mga buyers dito sa doji, kala nila magbe-breakout na. Kinuha yung liquidity niyan. Napaka-atlas dito yan, malamang. Kasi kung kahit na dito average mo, laki na yan. 5%. So, iba kasi 2%, mga day trader, 2% lang yan. Kumuha ng liquidity market operator. So liquidity grab ang nangyari. Ngayon, kailangan pa rin, kung bumili ka dito sa green na to, kailangan panoorin mo pa rin kung kaya niya to i-break sa isang supply zone. 224. Puro whole number yung ginagawa ng operator nito. 230, walang mga decimal. No? Kaya ito hammer kasi dapat bullish yan. Kaso sinundan ng bearish yan. So, invalidate. So, itong bearish na to, invalidate naman ito. Tapos nag-bounce siya. Ito, may tumulak dito. Ito yung pinaka zone, yung tinitignan ko support na dapat mag-flip. Flip zone yan. So ito, dito. Baga na-break niya ito. Ito, bumili ito. Sa closing. Tapos ito, nung nasa low niya, handa dito ata, bumili ulit ako. Closing ng position. So, fully allocated for Jollibee. So,
Maganda yung ginawa niya. Ang ganda ng trade ko dito, ng entry. Kahit naman ako nabilib. So, yun. So, kung dito ako na-position, ilang percent na. Yun, may 2% na. 2%. Less than 3%. Positive. So, ngayon, dito naglabas ng good news. Ito, tama ba? Kahapon pala. Oo, kahapon, Jollibee, may good news yun. Jollibee, buy compost coffee. Ayos. Kahapon yun. Nag-hold yan eh. Nag-hold yan Jollibee. Ano? Suspension. July 2, 10:39 a.m. kahapon. Suspended. Tapos nakabangan ko yan kung kailan malilift kasi kailangan nila magpasa ng document. So nakapagpasa naman si JFC agad. Within the day. Within the day kahapon, ayun. Substantial acquisition. Muntik pa hindi umabot sa alas 5. So pag hindi nakapagpasa ng within the day kahapon, something's wrong. Yan, ganun sila ng joint venture. Kaso kulang yung papeles. So, yung hinanap ni PSE, ito, hindi siya nagpasa nito. So, hinold siya ni PSE. Yan, meron yan. Applicable substantial agreement rule trading suspension. So, nung nagpasa siya, yung 4:46, nag-reply din naman si PSE, sabi 5:11. So, nagbibigay siya ng schedule. Okay yung ginawa ng Jollibee na yun. So, meron kang ano yan, meron kang badges dito. Badges ka dito na badges database. Ayan. International yung database na yun. Lahat nung may Jollibee sa buong mundo, worldwide. Tapos na yun, bigla kang may good news. Dito. So, good news. JFC plus compose coffee. So, meron siyang merger and acquisition na ginawa. Kailangan na alamin mo gaano kaganda yung business si Compose Coffee. Ngayon, research ko dyan, third, third daw si Compose Coffee sa ranking ng coffee business industry. So, may Starbucks na namang number one. So, si Compose Coffee, ano South Korean brand. May mga branches sa London, maritime Compose Coffee. It's not trending dito sa Twitter. Meron yan, may makikita ko yan. Total supported Philippines food chain, tapos Korean pa, di ba? Alam naman ng Korean, patok na patok niya yan, tanahon. 340 approximately 70%. Pero maliit yung 70% eh. 75, mga ganun yan. So, kasi yung isang bumili ng 5 ng ano, isang acquisition, hawak din yung Jollibee yun, iba lang pangalan. Basta 75 yan, majority talaga, siya na may-ari. Ayan, 74. So, almost 70, 75 yung tick na. Ito kasi, si Titan ba yun? Hindi ko nakita. Alam ko si Titan yun. Ito, Japanese trader. Acquired compost coffee. Delivery sa anti-business forex. So, nagdagdag siya. Tapos may bini pa to eh. Si Jollibee may bini. So, natutorta niya yung bini. So, ang daming ganap kay Jollibee. Ang ganda. So, yan. Ang tanong dyan, nasa magandang narrative. May tinda na rin pala siyang ganito. Pilipinas, alam ko wala pa ata itong compost coffee. Tama, dalhin ni Jollibee dito yan. Nagkaroon ng branch. Basta may nabasa ako niyan, third siya
sa coffee industry. Yan, si Campos Coffee. Tapos wala siyang debt. Wala siyang utang. Binili siya ni Jollibee. Tapos wala siyang debt. Wala siyang utang. Napakaganda nun. Tapos hindi katulad nung nangyari dun sa Coffee Bean. Si Jollibee naging white knight dun. Ayun. Ang ganda nito. Ito, positive yan. Ngayon, so the next day, nag-resume ng trading yung Jollibee. Yeah. Resume tayo ng listing date, 10:30 a.m. Natapos, natapos yung price action. Meron kang gap up. So yun, may gap up yan. So ibig sabihin, nagpapakita na sign yung strength kasi kaya niyang i-gap yung price. Yeah. Yan. Tama, daming gusto bumili na sa 230, hindi na napagbigyan. Eh. Dito yung mga buyers, nandito yung sellers. For 7,000, hindi napagbigyan. So ito ng volume. Once na mag-trade to above, ito meron ka ulit supply zone. Pero ito kasi, nagiging liquidity grab na yan. Hindi pala grab. Liquidity run. Liquidity run. So, liquidity run. Kakainin niya lang yan, yung mga naipit dyan. Kakainin ng operator yan. Overall, magaling natin. Ang nakita niya si Jollibee. So, strong si Jollibee. Ito yung uptrend niya. Naka-uptrend dati. Tapos na-break. Ito, sign of weakness na yan. Pwede ka lang lumabas dito. May retest. Nagsimula na siya mag-sideway. Kasi yung sideway high niya. Ayan. Ito ang kanyang ito. May buyers dito. Tapos may secondary test. Mas lower lang. Secondary test na mas mababa. 192, whole number na naman. Mahalaga yung mga whole number na. Doon kasi tawagan ng mga bossing. Ayan. Ito, pinanood ko to. Itong range na to. Yung range na yun. Nag-position din ako dito eh. Tapos, nilabas ko. Malata eh. So, hindi siya accumulation. Distribution pala siya. May triangle yan dito sa triangle na yun. Hindi ako pinapanood. So, nakalabas tayo ng konting sugat lang. Itong breakdown na to. Lumabas ako dyan. Walang yung may volume. Laki ng tulang candle. Tuloy-tuloy na. Sell off. Dito yung ko, mali assumption ko yun. Pero basta kailangan kasi may trading plan ko eh. Tapos yung risk appetite ko. Tapos nagkaroon ulit siya ng sideway movement ito. Pares lang. So magde-decide yan. It's going up or down. So ngayon, strong naman yung nangyayari today. May gap up. Ito, pangit to kung natapos to ng na-close niya yung gap. Close niya yung gap, pangit yan. So may weakness. O kaya, naging kulay red to. Tapos doji. Doji na red. O kaya manipis na doji na green. Green or red. Yung decision yun, pangit din yung pangkuman sa babae. Pero yun, ang ganda nung natapos. Kung teksano, hammer eh. Okay lang yun. Dito dati acquisition ni Jollibee ng 2019 July. July, where is he? July, di ba? Binili niya yung Coffee Bean. Bang! Ang
Ah, ito ka dito. Ito, Burmans yun. Meron ng cases sa US. Sa ibang bansa ng COVID. Kasi hindi natin pinapansin. Tapos nag-lockdown na lang tayo. So dito pa lang, dapat lalabas na. So ito, resistance. Resistance wave. So yan, malamang next in line, kaya niya ito i-break. Index na supply zone yung COVID. Iaangat siya. Meron na siyang compost COVID. Kaya niya siya. Panoorin natin. Be-break niya. Kaya niya i-break. Tapos magiging support. So hindi mo na mag-expect na kaya niyang tagusin to. Dito muna ang tatagusin natin dito. Tapos kung ano yung galaw. So ito kasi mukhang ano to. Uh, reaccumulation. So kung reaccumulation to sign of strength, binaba, last point of support. So meron ako makikita dapat na markup, pullback, markup. So dalawa yun, markup, pullback, markup. So dalawang markup yung sasakyan. So yun yung plan ko kay Jollibee. Pwede rin naman isang markup lang. Yun, kahit ito lang, ganyan markup. Yan yung mga ganitong markup. Markup, pullback, markup. So ganito yung sasakyan ko dyan. Markup, pullback, markup. Tapos out na. Eh, nanap na lang iba ng stock. So yan, yun yung kay Jollibee. Tapos meron akong ito binabantayan ko closely, yung Boytis Power. Mayroon kang gap. So, maganda naman tong nasa gitna. Itong pasok. Pasok naman. Buti pasok pa sa range. Pasok pa sa range. May position ako dyan. Panoorin natin. So, dito, kumikita na tayo dito. Ayan. Angat na to. Ayun, dalawa. Si JFC siya na to, maangat na. Pero to 80. Watching. So, dami pa. Dami pang pwedeng position lang. Ito. Pwede. Nasa baba pa to. Yala ko to. Sell. Ito, makakastil to. Malamang chismis ito AI. Ito, tsaka siglog. So, na-trend ko din yan, pero hindi ko na binalikan. Tsaka siglog. Meron tong gap eh. Malamang yun yung target. Mahal kasi. Ulan lang upside yun. 37 eh. Pero ang layo. 7 to. Doon tayo sa gulpi sarado. Yan, ali gulpi sarado yan. Ayun, JFC. Maganda yung JFC. May playbook. Beanie and compost coffee. So, maganda naman ang mga business sa kape. May third wave na, di ba? From mga Starbucks, malaki siya mga third wave. AEV ito, sa ganito sa baba. Binentahan to ng foreign. Kung may sumunod dyan, pag may sellers, may buyers. Lalabas din yun kung sino yung sumunod dyan. Pag nakabalik na, sa kanya na i-disclose. Convert strong. AI din ito malamang. Ayan, meron pa akong konti dito. Ito natin nasakyan. Watching lang. So ito yung dati kong, ito yung pinapanood ko. Supply. Ito yung supply zone. Ito yung demand zone. So kung dito ako nag-position, may demand. Pinapanood ko kung saan pumupunta yung price. Dumidikit ba siya sa supply? Ibig sabihin, malakas. Pero kung dumidikit siya sa demand, matagal, mahina. May breakdown. Pero itong week na to, ipapakita naman to kung anong gusto niyang puntahan. Kasi ito yung gusto ko sa weekly. Ganda na itong strong daw naman kay Andel. Puro dojo.
Haba ng doji. Pwede nang re-accumulation yun. Apat na doji. Markup ulit. Nung mahaba ito targeting nito. Diba, pinakamalapit. From 1240 to 12. It's yung downtrend yun. Ito nasakyan ko ito eh. Nasakyan ko nga ito. Nasakyan ko nga ito. Tapos nag-killing ni Sophie. Um, like sideways. Mayroon siya magandang sideways. So, accumulation. So, obvious naman accumulation kasi nandito na siya. Meron kang SOS dito. Na ito, apat na doji. Tapos markup, kulay green. Mga baba pa to. So, pero nag-trim na ako dyan. Dito, trim ko. Nakita ko itong doji ng ano, crunch. Selling. So, yun yung trading profit kay Jollibee. So, Bitcoin. Ito, may trading range din to. Mahilig ako maghanap ng range. Yan. So, buyers, sellers. Supply zone, yan, 70k. So, may buy zone dito sa 60k, below 60k, yung mga malalakas na buyers. So, yun, nakapanood ko itong Bitcoin na to. Ito sana yan. Gusto ko sana gawin niya ito. Isang cup to. Tapos, ibang control. Dito natin. Kaya, meron kang standing. Tapos, breakout sa taas. Ito yung sa ano. Kaso hindi niya ginawa. Dito palang invalidate niya. Ito. So, dapat kasi, may, may demand dito. Tapos, may bumili. Tapos, pinrint niya, tapos nag-retest pa. Ay, wala na. Kung dito ka nagpo-position, dapat lumabas ka na dito. So, ngayon, bumalik ka sa pinaka-strong demand niya. Stream demand. Ito sa zone na to. So, yan, in-expect ko. Ito, yung go zone. Ito nga, in-expect ko sana na mag-bounce dito. So, sa flip zone. Kasi may gap. Yun, ito yung range na yan. Sabi ko sana dyan mag-bounce para may laban pa. Tapos yung burnet down. So yun, nag-a-act na siya na supply zone. So, mayroon nag-post ng isang araw. Uh, yan ba yun? Ay, so that was Monday pala. Monday. May nag-post ng Monday. Uh, Nilipad na daw si Bitcoin. Ano ba? Monday may nag-post. Sabi ko ba ito? Sorry, sa mura. Sabi ko, range yan, tingin ko. May mga nag-hype kasi. Yung hypers, ayun, nag-range trade na. Bumalik na sa demand zone. So, dito lang muna yan. Ayun, sa loob ng box na yan. Hindi, magpapakita yan ng decisions kung saan niya pumunta. Makikita natin agad yan bago mag-break. Up, break sa taas o break sa baba. Ayun. So, magagawin ko yan. Papanoorin muna. Kung pwede ko kasi nakita rin, pwede niyang gawin to. Haba ng range trade. Range trade sa baba. Ayan. Ito yung isang possibility na gawin. Ibig sabihin, strong yan. Pag may ganyan, kahaba yung range trade, doble nito. Sa mga August pa. Mid August. Yung platform. August. Late August. Hanggang doon yung range. Yun lang. Yun lang sa dito. Sa altcoins,
Yung mga magagandang gumalaw eh. At season talaga eh. Ito, malakas to eh. Alam mo si April, di ba nasa baba, pero ito nasa taas. Paakyat, PTH. Yung bumalik na sa baba. Ayun. Ano corrective wave nito. Itong impulsive na to, correction. So, alt season. Si gold, malakas si gold. Naunang trading range sa taas. All time na yan. So, si oil, ito yung gusto ko mangyari ngayon. Bearish kahapon. Sana i-confirm today. So, bearish pa rin. Pivotal. Isang bearish today. Pivot na itong ano. Okay. No, hindi ka na umakyat. Bigla, papunta sa baba yung ano, dollar. Kung breaking niya naman to. Yung trade ka ulit sa baba. So, meron kang going down, pretest. Tapos, new, lower low. Equal low eh. Tapos new lower low. Maganda yun. Maganda para sa equity. Jollibee. So, pag ganito, nag-aantay ako ng ganito. May nahihirapan siya umakyat. Doon ang take profit. Pwedeng dito. Pwede dito. So, not certainly minsan siya tutok-tok ulit. Pero yun yung kailangan mong i-observe. Kailangan natin i-observe. So, I'm not certain na dahil dito magtitipi ka na. Dito magtitipi na. So, kung anong gagawin ng market, siya yung tama. So, nakikisakay lang tayo. Kaya siya binabantayan. Kaya siya in-observe. So, for ano to, trading plan and ano yung nangyaring trade sa akin nung nakaraan kay Jollibee. And ito dito. So, nakita ko yan. Kala ko accumulation. So, nakalabas ng buhay. Dito tayo babawi. Yan. Yung tip lang walang ganti, di ba? Jollibee. Ganda ng mga dito. Ang ganda ng tapon sa baba. Ah, so, yun. So, eh, si market napaka-evil niyan. Kasi, nakita niyo yung bad news. Tapos pag may good news. So, yun yung play nila eh. So, kailangan mababasa mo lang ng tama. Paano sumasabay yung mga news. So, cause and effect. So, may align din. Jobless claim. Dito tayo. Yes, initial jobless claim. So, ang laki. Increasing. Continuous jobless claim. Actual. Laki din. So, ito, mas mataas pa sa estimate. Mataas din sa last ano. So, ito lang natin dito. Para mabasa natin ng mas maganda. Sana. Today. ADT. So, non-farm. Baba. So, delikado. Baba niya. Delikado talaga sa mga employee. Bata siya naman. Nakawala ng trabaho. Ganda naman sa market yan. Pero siyempre, yung nangyayari reality. Nakawala ng trabaho. So, below yung non-farm. So, yung non-farm kasi,
Non-farm yung private. So, yun yung mga pasakod sa nalabas yung mga farming sector, yung mga palay, yung mga negosyo ng palay, mais. So, labas sila dyan. Ito, mga employee, ito yung employee to ng ano, ng mga employee sa private sector. Sa Go Office, yung bumaba. Yung job market. Yung job market sa US talagang padelikado na. So, pag dumedelikado yung job market, kailangan mo ibaba yung interest rate. So, mapipilitan sila Powell. So, naka-align pa rin sa rate cut. Kaya lang, maganda nga yung rate cut. Kaya lang, kailangan pa mangyari nito. Kailangan marami mawala ng trabaho. Yun yung malungkot na part. Pero as trader, masaya ka kasi nasa-align yung ano, anticipation ng rate cut. Yan ang mangyayari. So, ganun talaga. So, ang ganda. Ganda ng Jollibee. Ano pa ba yung maganda today? Kaya na lang, ganda din ito. 29. Ganda ng volume. Tinignan natin to sa weekly. Ito. So yan, ito yung alabas na to, higher high. No? Sa higher low. Another higher high yan. Tapos mababa na lang yung mga kasunod na correction. Kaya, ito malalim to. Bumalik sa dating low, equal low. So yun, pag umangat ulit yan, gumawa ng higher high, yung higher low niyan, mababa na lang. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mukhang mag-all time high to. All time high to. Sa mga, sa nasa 26 na. Sabi mo 30, 25, sabi mo 20. 25, 50, double your money ka na. Baka kaya to 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Double top, pwede rin naman. Below 60. Target siguro yun. Matagal pa yan. Mahaba pa. Sa blue chips, madali mag-BYM. Pero sa mga times 10, so natin yun. Hindi ko muna babanggitin kung ano yung mga highly speculative. Kasi mahirap sumakay doon. Lalo, hindi ka less experienced pa yan. Yung ganito. Highly speculative. Life-changing to dito si Bitchin. Tapos meron pa nito. Ito dati yung dating playbook. Yung dating nilaro. Yung bumagsak na sila lahat. Mga penista ko yan. Pero nandiyan yung life-changing. Hmm. Sila yan. So, pahalik. Yung mga candidate ni stocks para sa mga life-changing na playbook. Mga nagka-times 10. Ano, dalawang sector madalas. So, dalawang sector. So, ito, more focus on Jollibee. Itong video na to. So, almost 1 hour. Thank you for watching.
Good night, guys. Ang dami na umiiyak sa Bitcoin. Ang magbabounce na yan. So yun, ganun kasi mag-analyze eh. Pag nakikita ko ang daming basher, marami iyak. Lalo kung pababa na eh. Pababa din. Dami nagbabash. So, yun, nadali yung emotion ng mga loko. So, pwede nang yun na yung mag-pivot. Yung madalas naman nagpo-post ng mga emotion. Madalas mga newbie. Or kulang pa sa experience. Maganda rin basihan sila. Dinadagdag ko rin sa confluence yun. Kung marami nag-iiyakan, dito marami ka makikita sa Investa. Minsan may scroll ko yan. Ano yung ah, pinagkakaisa nila na ang pangit pero gaganda yun. Asan yung pinagkakaisahan nila na bawat community, pinagkakaisahan nila na napakaganda ang hinahype nila, bababa yun. So doon tayo sa opposite. Majority ng mga nandito sa social media ng Investa, Twitter, kung ano yung opposite na nangyayari sa mga emotions nila. So yun yung mga gagawin ng market. Ganda rin kasi yun. Pag may emotion kasi, ginagamit na operator. So ito, may order block dito. Tapos, napanood mo lang naman ito eh. So ano, may makikita ka. May markdown, nag-slow down. So dito, papanoorin ko yun sa 1 hour. Ito, kita na agad. Ayan, may range ka na. Diba? Panoorin mo kung kaya niyang mag-curve. Umurba. Ibig sabihin, bottom na to. So meron ka na para tong ano, harmonics. Letter M. Pag ganyan letter M, break niya sa taas. Akyat. Kung kaya niya i-break yan. Tapos ang daming resistance yan. Kasi ang dami dito. Sayang po ito yung happy fish. Kung akyat siya, kaya natin i-break. Pag ito pre-break niya, ang dalawang si happy face, kaya na mag all-time high nitong Bitcoin. Napaka maaga yan. Kung nag-break niya. Nag-break tuloy-tuloy. Target niya malamang sa 100. Pwede yan. Ditong sandikit, papuntang 100. Siguro 95, 90, 92, mga ganyan. Basta yung whole number. Mga whole number. Kapag wala ka nang makita ng resistance, sa whole number ka natitingin. So, yun. Thank you for listening. So, good night. It's Hump Day, Wednesday. So, Thursday bukas, it's time for fishing. Fishing muna. So, bye, guys. Thank you, and good night.